Sa pagninegosyo, madami kaming pinagdadaanan, madami kaming sakripisyo na talagang tiis, pagod, puyat. Akala ng iba, napakadaling magnegosyo. Akala ng iba, porket may mga sold items ka araw-araw, napakayaman mo, napakadami mong pera. Kaya kapag nakita ng mga may utang sa'yo is hindi nila priority kasi nga may benta ka naman araw-araw, ganun. So, ang nangyayari sa utang sa'yo is hahayaan ka na lang, papangakuan ka ng papangakuan, next week, next month, may check-in na, inaantay na lang ang perma, inaantay na lang ang ma-in cash. Ang nangyari, pangloloko na. Bakit ganun? Hindi nyo ba alam na kaming mga negosyante, na maliit na negosyante, nagtitiis kami, kulang na lang magdildil kami ng asin para makatipid. Yung mga anak namin, may mga gustong bilhin, hindi na namin maibili. Kasi nagtitipid kami. Tapos makikita mo yung mga may utang sa'yo, mas madami pa ang handa noong nakaraang Pasko. Mas madami pa ang handa noong nakaraang New Year. Nakapag-hotel, nakapag-resort pa sila. Habang ikaw nagtiis sa isang mix na bilao. Nakakaiyak, nakakagalit, nakakagigil, pero nakakapuno. Talaga. May Christmas. Yan. So, Ano sabihin mo? pag nakapagsalita ka, syempre galit ka. Ikaw pa naman paasahin ng ilang taon. Next week, umabot ng ilang taon. Kaya sa mga may utang dyan, please, huwag niyong ugaliing mas galit pa kayo sa naniningil sa inyo dahil hindi deserve ng mga nagpautang sa'yo. Una, pinagkatiwalaan ka. Pangalawa, pinagbigyan ka ng maraming beses. Pangatlo, hindi niya deserve ang stress na binibigay mo.